Ang nangyari sa nakaraang chapter ay kwento ni Rudius ang dull incident kay Fitz. Pinuntahan nilang dalawa sina Linya at Prosena sa dorm ni Rudius at pagkakita ni Fitz sa sitwasyon ng dalawa ay nagulat siya. Nung una ay na-convince na ni Fitz si Rudius na pakawalan na yung dalawa. Ngunit gayon pa man ay biglang nagsalita sina Linya na para bang si Rudius pa yung may kasalanan ng lahat ng yon. Dahil sa pag-akto ng dalawa ay napuno si Fitz at siya na yung nagbigay sa kanila ng parusa. Niloko ni Fitz sina Prosena sa pagsabi na kapag sinuway pa nila si Rudius ay magkakaroon sila ng tattoo sa mukha nila habang buhay. Sumang-ayon naman yung dalawa na hindi na nila sasagutin si Rudius. Bago umalis, tinanong ni Linya si Rudius kung ano yung physical training niya dahil madali niya lang napatumba si Prosena. Pinaliwanag ni Rudius sa sinusundan niya lang yung turo ng master niya na si Ghislaine kung saan lumalabas na tita pala ni Linya si Ghislaine. Nauunawaan na daw ni Linya kung bakit sila natalo at umalis na. Matapos yun, naghanap ng mapag-uusapan si Fitz dahil naiwan silang dalawa ni Rudius sa kwarto. Kinuha niya yung una ni Rudius at sinubukan niya yung higaan. Pagkahiga niya ay tinitigan siya ni Rudius sa tila na atrak ang ating bida sa kanyang katawan. Nagkatitigan silang dalawa at inisip ni Rudius na kahit nakasalamin si Fitz ay pakiramdam niya na nakita niya na dati yung mga mata nun. Sa uli, tinanong ni Fitz kung gusto bang makita ni Rudius yung mukha niya na nagpagulat naman kay Rudius. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga review series tungkol sa Mushoku Tensei na may isang MC na 34 years old na nabuhay muli sa ibang mundo at nagpa siyang hindi sayangin ang second chance sa buhay. Siya nga pala, kung gusto nyong maging updated sa istorya nito, ay pwede na ring panoorin ang full season 1 recap nito na in-upload namin a while ago. Link in the description below. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid nyong suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabik na istorya ni Rudius sa kanyang pangalawang pagkakataon sa buhay, bumalik tayo sa pagtanong sa kanya ni Fitz kung gusto niyang makita yung mukha nito. Gulat na gulat doon si Rudius. Pero inaakala niya daw na hindi matatanggal ni Fitz yung mga salamin nun for personal reasons. Baka meron lang daw yung komplekso kung ano. Pero gayon pa man, gusto niya iyong makita kaya umuha siya sa tanong ni Fitz. Dahil doon ay hinawakan na ni Fitz yung kanyang salamin. Sumisigaw na si Rudius sa isip niya na sa wakas ay makikita niya na yung mukha nun. Nagtaka siya na kung ano yung kakaibang sensation na nararamdaman niya. Parang halos naguhubad na daw si Fitz para sa kanya ng harap-harapan. Bigla namang binawi ni Fitz yung sinabi niya at sinabi na joke lang. Pinaliwanag niya na inutos sa kanya ni Ariel na wag ipakita yung mukha niya kahit kanino. Baka dahil daw yon na babyface siya. Natameme naman si Rudius. Sinabi naman ni Rudius na hindi niya na itutuloy yung pagtatanong kung saan sinabi ni Fitz na natutuwa siyang naiintindihan niya yun. Matapos yun, napagdesisyonan ni Fitz na bumalik na kay Ariel. Nagpasalamat si Rudius sa kanya kung saan sinabi naman ni Fitz na walang anuman. Tumalon na si Fitz galing sa balcony habang iniisip ni Rudius na bakit tumalon din yun doon ng gaya nila Linya. Tinignan ni Rudius yung unan niya at agad yung hinigaan. Nanlumo siya sa sarili niya bigla at inisip na bakit siya naging excited kay Fitz. Lalaki yun. Kung sa pagkakataon daw na iyon ay napagdesisyonan ni Fitz na ipakita yung mukha niya kay Rudius, na feel niya na baka may nagawa na silang bagay na hindi na maibabalik pa. Gayon pa man, sadyang maganda daw talaga yung mga elves mapababae o lalaki. Saktong-sakto sa kanyang strike zone. Habang iniisip si Fitz ay tila tumulo yung laway niya kaya agad niya yung inalis sa kanyang isipan. Nung naisip niya yung mga elves ay naalala niya si Sylphie at napatanong kung maayos kaya yung kalagayan nun. Hindi niya daw nakita yung pangalan nun sa listahan ng mga patay sa village. At ayon sa sabi sa kanya ni Paul, lumakas na daw yung mahika ni Sylphie. Sigurado naman daw na buhay pa iyon, pero maski siya ay wala pang narinig na balita tungkol dito. Kahit daw na may magandang kulay berde na buhok si Sylphie. Siguro din daw na mga 15 years old na si Sylphie at malamang ay maganda na rin yun. Pagkapalit ni Rudius ng kanyang pwesto ay naamoy niya yung isang mabangong amoy na nanggaling sa unan niya. Dahil doon ay naalala niya na naman si Fitz kaya agad niya yung binura sa kanyang isipan. Matapos yun ay inisip niya na talagang nakaka-turn on yung pag-confine sa dalawang magagandang babae pero wala pa rin daw reaksyon si Junjun niya. Kung ano man, yung mga oras daw nakasama niya si Fitz ay mas nakaka-turn on pa. Hays na lang si Rudius at sinabi na unti na lang ay gusto niya nang umiyak. Sa sumunod na araw, nag-alala yung teacher nila kina Linya at Prosena dahil sa mga sulat nun sa muka. Pinaliwanag ng dalawa na natalo sila kay Rudius kaya tinanong si Rudius ng teacher nila kung siya ba yung may gagagawan nun.
Dagdag pa ng teacher ay hindi ba absent din sila Linya kahapon? At base sa narinig niya ay wala rin silang dalawa sa dorm ng mga babae. Kaya wag daw nila sabihin na nasa dorm sila ng mga lalaki buong gabi. Naalala naman ng ibang mga babae si Rudius na siya rin yung sangkot sa panty stealing incident. Habang nangyayari yun ay nakita sila ni Fitz. Sumigaw naman si Linya na wala lang yung nangyari sa kanila. Isa lang daw yung maliit na parusa, sabi niya, habang nanginginig na sinabi ni Prosena na tama siya at wala talagang nangyari. Takang-taka yung teacher nila habang sinasabi ni Linya na, tama di ba boss? Mag-best friend daw sila ni Rudius at kita naman daw yun. Pinaliwanag dito na ang mga pusa ay lumilingon palayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Nairita naman si Rudius sa ginawa ni Linya kaya pinalo niya ito sa puwet. Nagchismisan yung mga estudyante doon dahil tinatawag ng dalawa si Rudius na boss. Tinanong si Rudius sa talagang ayon lang ba yung nangyari kung saan sumang-ayon si Rudius at pinaliwanag na isa lang iyong prank dahil natalo sila. Nauunawaan daw yun ng teacher nila pero parang sobra daw yung ginawa ni Rudius kaya pinabura niya yung mga sulat dito. Pagkalingon ni Rudius sa paligid niya ay nagsialisan yung mga chismoso-chismosa nilang schoolmates. Mangiyak-ngiyak naman na sinabi nila Linya na sa wakas ay okay na yung problema. Bigla namang sumigaw si Zanova at sinabi na ano yung ibig sabihin nila. Yung galit niya daw ay hindi basta-basta mawawala ng dahil sa isang weak penance. Alam daw ba nila na yung mga dolls niya ay hindi na maayos pa? Kinausap naman siya ni Rudius at sinabi na akala nito na sinabi niya na iiwan niya na yung pagbibigay ng parusa sa kanya. Nang kokontra na si Zanova ay biglang kinuha ni Rudius yung box. Minagic ni Rudius yung basag-basag na doll at ibinigay kay Zanova ang bagong ayos na Roxy doll. Pinapatawad na daw ni Zanova yung dalawa habang sinasabi ni Linya na hindi niya alam na kayang ayusin ni Rudius yung doll kung saan pinatahimik naman niyo ni Prosena. Nakasalubong naman ni Rudius si Elina Liz. Napangiti si Fitz habang pinapanood silang magkaayos kaya tinanong siya ni Ariel na sigurado ba siyang hindi niya sila gustong tawagin. Umuon naman si Fitz at ipinaliwanag na okay lang at nagtatrabaho siya ngayon. Sinabi naman ni Ariel na okay lang sa kanya. Nihiyang sinabi naman ni Fitz na okay nga lang. Pero gayon pa man daw ay iniisip ni Ariel na kung totoo ba yung sinasabi ni Fitz. Nagtaka si Fitz sa sinabi ni Ariel kaya inutusan siya noon na bakit hindi niya tignan muli yung mga kaibigan niya. Tuwing titingin daw si Ariel ay mas maraming babae ang tila sumusunod kay Rudius. Kapag nagpatuloy daw si Fitz na walang gawin ay baka makita niya na lang na nakuha na sa kanya si Rudius. Napablush si Fitz sa sinabi ni Ariel at napasigaw. Matapos yun ay inaya na siya ni Ariel na pumunta na sa susunod nilang klase. Pagkalingon ni Fitz kina Rudius ay napansin siya nito. Kumaway si Rudius sa kanya at napatitig naman siya habang nakikipag-usap ito sa mga kaibigan nun. Inisip ni Fitz yung mga sinabi ni Ariel na kesyo makukuha si Rudius sa kanya kaya napahawak siya sa kanyang dibdib at napasabi na ayaw niya na mangyari yun. Sa sumunod na eksena, nakita ni Cliff si Rudius na kasama si Elina Liz. May isang babae rin na narinig ang ating katropahan galing sa kanyang bintana kaya napasilip ito. Napalingon si Fitz habang nag-aalala na baka makuha sa kanya si Rudius. Sa uli, tinignan ng masama ni Cliff si Rudius habang nagmamasid din ng isang babaeng may maskara. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, ano kaya yung gagawin ni Cliff matapos niyang makita na kasama ni Rudius si Elina Liz? At kung naaalala nyo, parang pamilyar na kamaskara no? Hindi kaya ayon na yung subordinate ni Orsted na si Nana Hoshi? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga reviews, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos. At kung gusto mong mapanood ang lahat ng mga anime series na nire-release namin, ay check mo lang sa playlist tab on the YT app. Oni-chan?